Yes. Ha? Nakikita. Okay. So, ang ating lesson 3 ay mula sa John 1:19 to 34. Kung binasa ninyo yung kwento, ito yung the testimony of John. So, hindi to si John the Baptist, hindi to si Apostle John, kundi si John the Baptist Yan. yung pinag-uusapan dito. Kaya sa verse 19, ang sabi dito, and this is the witness of John. Ibig sabihin noon si John the Baptist. Na, 'di ba napag-usapan natin nung nakaraan na siya yung nagsabing uh, sa verse 15, sabi dito, John bore witness of him and cried out saying, this was he, yun si Jesus, of whom I said, After me, who comes after that's me has a higher rank than I, for he existed before me. So, it was born. ito dito sa pag-usapan natin ngayon ay itutuloy natin yung testimony ni John. Mm-mm. So, doon sa John the Baptist, mababasa ninyo yung iba niyang account sa Luke chapter 1 verse 7 hanggang 18. Siya yung anak nila Zechariah at si Elizabeth. At siya rin yung last prophet of the Old Testament. Kaya yung last book of the Old Testament, si Malakay yun. Pero pagka sinabing But last prophet, si John the Baptist yun. Kasi mula Malakay hanggang kay Matthew, nasa 400 plus years na ang pagitan. oh, Na walang prophet sa pagitan na yon, sa between Malakay and Matthew, walang prophet. And then Jesus dumating Christ. itong si John the Baptist. So ang role ni John the Baptist na kanyang gagampanan ay forerunner or prototype or predecessor of the Messiah. So iyon yung iyon yung uh, calling ni John, yung prepare the way of the Lord na sinasabi din doon sa ating mga nababasa. So, dito sa setting nun sa kwento na to, sa Bethany beyond Jordan. So, ito yung kaya mahalaga ito kasi historically merong ganitong lugar doon sa Israel. Kaya inilagay ito dito para pagka may sinagsasabing hindi naman totoo yan or ang tawag dito, kwentong kalye lang yon, hindi po pwede ring sabihin hindi kasi may mga other witnesses na nagsasabi na ito nga yung nangyari. At saka may lugar kung saan pa naganap. So, susundan natin yung kwento dito sa verse 19, sabi dito, and the Jews sent to him priests and Levites. So, itong mga priests and Levites, sila yung kasama doon sa My authority. sinasabing religious and political leaders, yung Pharisees, Sadducees, at na bumubuo nitong Sanhedrin na ito yung governing body ng mga Hudyo. So, under them, ito yung priest and Levites. Kasama dito sa Levite ay yung tatay ni John the Baptist, si Zechariah. So, sila yung priest and Levites, sila yung taga-offer ng mga uh, alay doon sa templo. Sila yung taga-katay, sila yung gawa ng mga prepare nung alay doon sa templo. 'Di ba nung alay nung panahon na 'yon, yung mga hayop nga, yung mga kalapati, tapos yung mga
kambing, yung mga tupa, mga baka. So, matrabaho yon. Kasi tuwing buti sana kung ngayon, magbigay ka lang ng tinapay or pera, mas magaan dalhin. At saka hindi matrabaho. Pero sa panahon nila, yung trabaho ng mga libita at mga pari na yan, sila yung nag-asikaso ng pagkakatay, pag-prepare, ganon. And then, sabi nung mga priest and Levites na yon na sinugo ng mga Pariseyo kasi sa panahon nila nagiging sikat itong si John the Baptist. And then, pagka merong ganon, either natatakot itong mga Pariseyo na mag-aklas itong mga nasasakupan nila at makikikampi sila sa Romans na sumakop sa kanila, or magiging kalaban nila sila mismo sa pamumuno ng mga Hudyo. So, ito yung ginawa nila. So, nag-utos sila ng priests and Levites na puntahan si John the Baptist doon sa Jordan. Kasi nga doon siya nagbibinyag. So, ang ginagawa ni John doon, concentrated yung kanyang ministry na bibinyagan yung mga Hudyo. Tapos ito namang priests and Levites, yung kanila ay yung mga proselytes na sinasabi. Yung pagka sinabing proselyte Jew, ito yung mga convert, mga hintil na naging Hudyo, na inadapt nila yung religious practices ng mga Hudyo. So, ang concern ng mga Pharisees, bakit ganun si John na Hudyo yung kaniyang binabaptize, paano ba sabihin yun sa Tagalog? Binabautismuhan. Kasi ang alam nila, pag sila ay Hudyo, hindi na kailangang baptismuhan kasi nga ang kaugalian nila galing sila sa lahi ni Abraham. So, parang may kasamang yabang din sila, kasi sila nga yung chosen people na sinasabi. So, parang ang tingin nila sa sarili nila, mas mataas sila sa iba. So, ang binabaptismuhan lang nila dapat, ayon sa mga Pharisees, ay yung mga hintil na naging Hudyo. Hindi yung Hudyo mismo. So, yun yung problema nila dito sa background ng kwentong ito. Kaya ang tinatanong nila, ito yung mga tanong nila, inisa-isa ko na. Sino ka ba? Sabi ng mga Levites. Sabi nila, ikaw ba si Elijah? Kasi itong kaya nila na-pick up itong Elijah kasi bago magtapos yung Malakay, basahin lang natin saglit. Sa Malakay 4:5, sabi dito, remembered, behold, sabi ganun, I am going to send you Elijah the prophet before coming of the great and terrible day of the Lord. And he will restore the hearts of the fathers to their children, and to the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the land with curse. So ito yung bago dumating yung sinasabi nilang day of the Lord, yung paghuhukom, ang prophecy ni Malakay may darating na Elijah. So, ang tanong nila, ikaw ba si Elijah? Kasi hinihintay nila rin tong prophecy na to si Elijah. Ang iniisip nila siguro, baka nag-incarnate si Elijah. Kilala niyo ba si Elijah doon sa kwento ni Elisha? Si Elijah yung hindi namatay. Sinundo siya nung chariot ng God. Talaga? Ayun yun, mababasa nyo yun sa hindi ko nalagay dyan. So, ang iniisip nila, baka nag-incarnate itong si Elijah sa Kings. Sa Kings Kings 21:12.
Kings 21:12. Mababasa na niyo dyan yung kwento ni Elijah. So, nag-prophecy si Malakay na may Elijah darating. So, itong mga tao, ikaw ba si Elijah? Sabi nila kay John. Kasi iniisip nila na baka nga bumalik si Elijah kasi ang alam nila, hindi nga namatay si Elijah, sinundo siya. So, ang iniisip nila, baka pinabalik ni Yahweh si Elijah. So, in a form of John. So, sabi ni John, hindi, sabi niyang ganon. Bababasa ninyo dyan sa kwento. No, sabi niyang ganon. I am not. Sabi ulit, ang tanong nila, are you the prophet? Etong the prophet na to, mababasa rin to sa Deuteronomy 18:15 na sinasabi doon na I will raise up a prophet like Moses. So, mga pinanggagalingan yung mga tanong nila, na sa Deuteronomy, sabi na susugo ako ng katulad ni Moses na propeta. So, sabi nila, ikaw ba yun? Ang sagot naman ni John, sabi niya, hindi. Tapos sabi naman nila ulit, kung hindi ikaw ang Kristo, hindi ikaw si Elijah, hindi ikaw ang prophet, bakit ka nag-baptize? Sabing ganon, sabi nila. So, bababasa natin yung response ni John dyan sa verses na binasa natin na sabi niya, I am not the Christ. Hindi ako si Kristo. Hindi ako ang propeta, hindi ako si Elijah, sabi niya ganon. Tapos sinabi niya na, I am a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Sabi ganon. Quote yun na galing sa Isaiah 40:30. So, yung role niya, ang kanyang giniit ulit. Sabi niya, ako yung voice of crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Sabi ganon. Yung nakuha niyang ito ay galing sa Isaiah na kung bakit yung sa disyerto na Isaiah 40 verse 3. Tingnan natin yung kwento niya. 40 verse 40 Isaiah 40 verse 3. So, someone show Ito yung sabi niyang ganon. Speak, anuhin muna natin sa verse 2. Speak kindly to Jerusalem and call out to her that her warfare has ended, that her iniquity has been removed, that she has received of the Lord's hand double for all her sins. Tapos ito, a voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God. So ito yung yung poetic ang pagkakasulat nito na talikuran niyo na yung mga kasalanan ninyo and then tawag dito, magbalik loob sa Diyos. At ito yung message din ni John. Kaya ang laging sinasabi ni John ay repent and repent for the kingdom of God is at hand. So yun yung laging inuulit-ulit ni John, kasi nga ginagampanan niya yung calling niya na tawagin yung mga tao, tapos pagsisihan nila yung mga kasalanan nila para handa silang tanggapin itong Kristong darating. Naintindihan niyo ba? So yun yung message ni John na repent because the kingdom of God is at hand. Sabi niya ganun sa ibang gospel. Let me check yun. At yung maraming cross-reference kasi ito hindi ko lang nalagay.
Ayon sa Matthew 3:2, yung sinasabi ni John, na repent for the Matthew. 3:2. Okay. Repent for the kingdom of heaven has come near, sabi sa New NIV. Tapos sa English version yung kinote ko, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, yun yung sinasabi, yun yung message ni John. Ulit-ulit yun. Na magbago kayo at dahil nandito na. Which means na naiintindihan niya yung kanyang role na ginagampanan. So, sabi niya, tuloy natin, I baptize in water, but among you stands one whom you do not know. It is he who comes after me. The tongue of the sandal I am not worthy to unite. Etong one whom you do not know, it is he who comes after me, referring to John 1:15 ulit, na sinasabi niyang ito na yung 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 Darating. this was he whom I said. Ito na, sabi niya. Inulit niya ito ulit. So, pagka may nabasa tayong ganon, inuulit yung idea or inuulit yung phrase, ibig sabihin nun, binibigyan ng diin. Yung phrase na yon or yung salita na yon. Pagka binibigyan ng diin yon, ibig sabihin, importante siya doon sa sinasabi nila. So, sabi ni John, tubig lang yung iniano ko sa inyo. Pero itong darating na hindi ko kilala, napapalit sa akin kasi nga, 'di ba, predecessor siya. So si John muna and then si Christ. Kasi nga ang role ni John, prepare for the way of the Christ who is to come. So ito yung sagot ni John, hindi niyo siya kilala. Pero sabi niya ganun, it is he who comes after me. At kahit man lang magtanggal ng kanyang sandals ay hindi ako karapat-dapat. So, dito sa salita ni John, alam niya na yung Kristong darating ay anak ng Diyos. Diba, nung napag-usapan natin sa last meeting, yung Son of God na siya. Si John din mismo ang nagsabi na ito nga ay anak ng Diyos. Doon sa verse 18, no man has seen God, But only only the only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained. So, yun yung patotoo ni John. Na alam niya kung ano yung kinalalagyan niya. Itong darating na to na hindi niyo kilala, sa yung anak ng Diyos, na hindi ako karapat-dapat na yung magiging magtanggal man lang ng kanyang sandals. So, ang ibig lang sabihin ni Chan doon, ako'y makasalanan, etong darating ay holy. So, nakikita na yung gap nila, na siya rin mismo, kahit pa siya propeta, kailangan niya tong holy na darating. At siya nga yung si Kristo. So, eto na, mag-forward na tayo. Yung kausap niya, yung mga Pharisees na yon, yung mga priests and Levites na yon, and then eto na, yung sa encounter. dun sa ito, 29. So, doon, nandun, the next day, sabing ganun, hindi natin alam kung ano yung next day, kung kinabukasan ba, or after ng ilang araw, basta ang sabi dito, the next day. John, ibig sabihin, sabi niyang ganun, so Jesus coming to him and said, so nakita niya si Jesus na,
Ito na, sabi niya ganon. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, Behold, na-acknowledge ni John John the Baptist kung sino yung Kristo. darating. Etong Lamb of God na to, galing ito sa Exodus 12:5 at saka ito yung matatandaan ninyo ba yung Passover nung sa alis na sila sa Egypt bago yung last plague. Sabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na yung maghanap sila ng walang pintas na either tupa or kambing. Basta yun perfect. Walang kapansanan, walang sakit, hindi siya malnourished, yung ganon. And then, katayin ninyo at yung dugo nun ay ilagay nyo sa baba ng mga pinto. At pagka nakita na yun ng angel of death, lalagpasan niya yung merong dugo at lahat ng wala noon mamamatay yung panganay nilang anak. So yun yung tawag doon, pinanggalingan ng Lamb of God na to, who takes away the sins of the world. Ibig sabihin kasi nung dugo na ipinahid nila sa pinto ng mga bahay nila, ibig sabihin nun, may covering. Balikan pa natin ito nung sa una sa Genesis. Nung nagkasala sila Adam at Eva, anong ginawa ng Diyos? Nagkatay siya ng hayop at kinuha yung kanyang yung balat ng kanyang nung hayop at ginawang damit nila Adam at Eva. So doon pa lang meron ng sacrifice na ginawa ng Diyos. Hindi lang siya masyadong malinaw, pero habang tumatakbo yung kwento, nagiging maliwanag na yung kung ano yung ibig sabihin nun. So dinamitan sila ni Yahweh doon sa Garden of Eden bago sila paalisin. So doon pa lang meron nang nangyari na cover up para hindi nga sila mamatay agad. Kasi nga 'di ba sabi sa utos na pagkakinain ninyo tong bunga ng the tree of the knowledge of the good and evil, mamamatay. Eh, hindi naman sila namatay agad doon. Kasi nga, meron pang ginawa ang Diyos para sila'y hindi muna mamamatay, although namatay naman sila sa spiritual na aspekto. So, doon pa lang sa kwento, nagkatay ang Diyos at dinamitan sila. And then, matatandaan din ninyo doon na nag-offer si Abel ng tupa rin na tinanggap ng Diyos. Tatandaan niyo yun yung kwento. Ito rin siya. Nakikita ninyo yung progression ng kwento. And then, pagdating na nga dito sa Exodus, ganun yung ginawa nila. Kasi nga, sabi sa Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Hebrews, without blood, there is no Hebrews 9:22. Pakisulat dyan sa inyong 9:22 no. Hebrews 9:22. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So kikita niyo yung progression ng kwento. So ito siya yung sinabi ni John na behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yung ginawa ni Yahweh nung kila Adam at Eva, yung ginawa ni Abel, yung ginawa ni tawag dito Noah, di ba before na nung una silang bumaba sa lupa, nagkatay din sila ng hayop.
Ito na naman siya. So, doon pa lang sa makikita sa ginawa ni Yahweh, makikita natin yung progression noon. And then pagdating sa Leviticus 22, ito yung sinasabing Day of Atonement na ginagawa nila once a year na nag-aalay sila ng mga ah, hayop na without blemish or without defects or yung sinasabing perfect sacrifice, nag-aalay sila. And then yung gagawin ng pari noon, kukuhanin yung dugo at iwiwisik doon sa Ark of the Covenant. Pagka may panahon pa tayo, babalikan natin itong mga kwento natin doon sa Leviticus. And then, lahat nung kasalanan nila ng buong taon na yun, i-confess nung high priest. Iyon yung ginagawa nila doon sa Day of Atonement. Bukod pa doon sa araw-araw nilang pag-aalay ng hayop, pagka kasi nagkasala ka, mag-aalay ka ng hayop, kakatayin nung pare, at iyon nga, gagawin na naman tong ginawa sa parang yung dugo nun, i-cover niya yung tao para hindi patayin ng Diyos, para magpatuloy silang mabuhay. May 1 minute 30 seconds pa tayo. So yun. And then, ang sinabi ni John is, this is he, ito Jesus, on behalf of whom I said, after me comes a man whom has higher rank than I, for he existed before me. Inulit-uli niya yung John 1:15 dapat to. Mali yung nilagay ko. Nulit niya ulit. And then, sabi niya, I have seen a spirit descending as a dove out of heaven, and he remained upon him. Balik na lang ulit tayo, ulit ako ng Zoom kasi ubos na yung aking 40 minutes. Okay, another 40 minutes. Sige. Mag-send ulit ako. Maglilib. Okay. Ang bilis eh. Ano ba? So, Nandito na si Maymay. Bilis ni Maymay. Ang bilis ni Maymay. Nakabalik na ba lahat? yes. Okay. So, ito yung so, nakikita ninyo yung sinasabi ni John. Paulit-ulit niyang sinasabi na, he who comes after me have existed before me. Ito yung emphasis niya na itong taong sinasabi ko ay hindi siya ordinaryong tao. Kasi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung emphasis ni John the Baptist dito, itong taong sinasabi ko na kasi ito na si Jesus, nagkaharap na sila, ay hindi siya ordinaryong tao, kundi galing siya sa Diyos. Anak siya ng Diyos. Kaya ulit-ulit na sinasabi ni John yon. At ulitin ko rin na pagka paulit-ulit na ganyan, may emphasis. Importante yung sinasabi niya. So, ang sabi ni John, tuloy natin yung kwento.
I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He remained upon Him. Yung may cross-reference dyan yung Jesus baptism sa Matthew 3:16, Mark 1:10, and Luke 3:22. So sabi ni John, hindi ko yun kilala na yun pala si Kristo. Kaso sabi niya ganon, yung nag-utos sa akin na gawin itong ginagawa ko ay siya ang nagsabi na andyan yung sinabi niya sa verse 33. Sabi niya ganon. 33. Oo, sa John 1:33. And I did not recognize him. Ito, si Jesus, itong tinutukoy niya, hindi ko siya nakilala, sabi niya ganon. But he who sent me to baptize in water, ito si God the Father to. Ito, yung sinasabi ko. I did not recognize him, sabi ni John, pointing to Jesus, but he, ito, the Father, who sent me to baptize in water, said to me. He, sabi niyang ganun, si Jesus, sinabi ni God the Father na, pagka nakita mo yung ganito, sabi niya ganun, bakit lumundag? Kaya nga. Oo nga, bakit lumundag? Speaking of Jesus, upon whom you see the Spirit descending as a dove and remaining upon Him, eto si Jesus, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. Sabi ni Yahweh kay John, pagka nakita mo yung dove na bababa doon sa tao, ibig sabihin, ito na yung Kristo. Ito na yung palatandaan, parang siya, seal nung na parang tatak, parang marka na ito yung tunay. So, yun yung sinabi ni Yahweh kay John the Baptist. Sa dinami-dami ng binaptize ni John the Baptist, si Kristo lang yung ganun. Wala nang iba. Kaya ngayon, kung may magsasabi sa atin na sila'y si Kristo, hindi totoo yon. Kasi si John mismo nagsabi na ito yung nangyari. So, basahin lang natin saglit yung Matthew 3, para sa ating cross-reference. Mas malinaw yung sinabi doon. Sabi dito, verses 13 to 17, basahin ko lang. Then Jesus arrived from Galilee at Jordan, coming to John. Ito nga, si John the Baptist, to be baptized by him. But John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answering said to him, permit it as this time, for this is the way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he permitted him. So, pumayag si John, kasi sabi ni John, ako sana yung babaptize mo. Bakit ako yung magbabaptize sa'yo? Sumagot si Kristo, sabi niya, gawin natin ito to fulfill all righteousness. So, meaningful yung baptism. Kasi nga, yung meaning noon sa panahon ni John, remission of sins. Kasi nga, nabubulol ako. Prepare the way of the Lord. Yun yung message ni John. Repent, sabing ganon, and prepare the way of the Lord, sabing ganon. And then sa verse 16, and after being baptized, Jesus went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened. And he saw, ito si John to, nakita ni John, the Spirit of God descending as a dove and coming upon him, upon Christ, upon Jesus. And behold, a voice out of heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, dun sa scene na yon, nung umahon si Kristo, pagkatapos ilubog ni John, umahon si Kristo, nakita ni Juan na may parang
kalapati Parang daw, bumaba ibog kay mo. doon sa binaptisimuhan niya na si Kristo, na si Jesus. And then may narinig siyang salita na, "This is my beloved son whom I am well pleased." So doon pa lang, doon galing yung Trinity na sinasabi natin. Na merong Kristong nakatayo doon sa tubig, merong Holy Spirit. dove na bumaba, and then may salitang Galing narinig. sa Diyos. So doon nang gagaling yung Trinity na sinasabi, which is naging malinaw sa baptism mismo ni Kristo. Na hindi masyado doon sa Old Testament. Kasi bababasa natin doon na puro Yahweh ng Yahweh doon eh. Pero may mga hint na may kasama si Yahweh. Hindi nga lang malinaw. Pero dito sa baptism ni Kristo, ito na. So malinaw na yung Trinity. Hindi si Kristo ang Father. Hindi rin Kristo si Spirit. So kung makikita ninyo, let me share another screen. Trinity. Images. Kikita niyo to? So ito, God sila pare-pareho yung Father na nagsalita, tapos yung Son na nasa tubig, tapos yung Spirit na bumaba, lahat sila God. Pero yung Son ay hindi siya Father, yung Father hindi siya Spirit, ang Spirit hindi siya Son. Gets? Iyon yung Trinity. Mahirap yan ipaliwanag, hindi natin alam kung paano sila nag-e-exist, pero ang katotohanan yan, nag-e-exist silang tatlo, pero iisa yung kanilang nature, God. Parang tayo, marami tayong tao, pero iisa yung ating nature na tayo ay tao. Iisa yung ating kind. So, yun yung Trinity. So, doon sa ito yung pinakamalakas na defense ng Trinity doon sa baptism ni Christ. Kasi hindi maipagkakaila na merong nagsalita. Hindi naman nagsalita si Jesus kung si Jesus ay the same as the Father. Nandoon siya sa tubig. At saka, hindi naman si Jesus yung bumaba sa kanya. Nag-split ba si Jesus noon? So ito yung isa sa pinakamalakas na defense ng Trinitarian doctrine na sinasabi doon sa baptism of Christ. May mga tanong ba? Malinaw. Linaw naman. So, wrap up natin yung final summary natin yung sinabi ni John. "And I have seen and have borne witness that this is," pointing to Jesus, the Son of God. So, sabi ni John the Baptist, "Pinatutunayan ko na at nakita ko na itong taong ito ay anak ng Diyos." Yun ang sabi ni John. Kasi nga, nandun siya nung Bininagan or pinaka-witness. Ha? Pinaka-witness. Oo. Pinag-baptize. Tama, siya yung naka-witness. Siya yung nakakita. Siya yung nakarinig. Sabi ni John, "And I have seen," nakita ko, "and I have borne witness," ito, sumusumpa siya kung haharap sana sa judge nothing but the truth. Diba? Yung ganun. "This is," pointing to Jesus, the Son of God. So, dito sa kwento na to ni John the Baptist, may title si Kristo na ating napag-aralan. Ito yung Lamb of God, ito yung the Prophet, the Messiah,
at saka yung Son of God. Marami pa ating dadaanan na titles ni Kristo sa ating mga susunod na pag-aaral. So ito yung mga titles ni Kristo. Dito lang sa kwento na to, the Lamb of God, the Prophet, the Messiah, and Son of God. Yung the Messiah, natatandaan ninyo yung sa Isaiah 9, the prophecy. Madadaanan pa rin natin yan sa susunod na ating mga talakayan. At ito, Son of God. So yun yung mga tanong. May tanong ba kayo? The Counselor again. Isaiah 9. So, gagawan naman natin ng contrast ngayon ayon doon sa kwento ni John. So, si John the Baptist, nagsusulat si Dailin. Kaya ano yan? Nakano siya, so si John the Baptist, si John the Baptist din ang nagsabi na baptizes with water. Para nga saan yun? For repentance. Ayon sa Matthew 26, 11, 19, and 14. Ito yung mga cross-reference kung ano yung sinasabi ni John the Baptist na I baptize you with water for repentance ngayon, for the remission of sins. Sabi ng ganun. So, repent for the kingdom is at hand. Ayun yung message ni John the Baptist. And then, itong si Kristo, baptizes with the Holy Spirit and fire. Ito yung pagkakaiba nila. Kung si John, tubig lang siya. Si Kristo, Holy Spirit and fire. At madadaanan din natin yan dito sa mga susunod nating pag-aaral. Kaya suspense muna. And then, ito yung mamaya na yung fire. Pinanggalingan ng mga sinasabi na Holy Spirit and fire. So, kung may oras kayo sa linggong ito, pwede niyong itong balikan. Isa-isahin ninyo kung saan nagmula yung ano ba yung gagawin ng Christ na to. So, isang nakakatakot dito naman hindi ko naman kayo tinatakot pagka si Kristo ang nagbaptize ng Holy Spirit and fire, alam nyo naman na walang tawag dito, makaliligtas pagka si Kristo ang nag-judge. Kasi nga, holy Christ. Buti nga si John tubig lang, di ba? Pero pagka si Kristo, kilala niya kung sino yung tao kasi nakikita niya kung ano yung iniisip ng tao, ano yung naman ng puso ng tao, and then, yun na. So, suspend muna doon. Tsaka natin tatalakayin sa susunod. Gusto ko lang basahin ninyo itong mga cross-references na nilagay ko dito para kahit paano may ideya kayo kung ano yung sinasabi na baptizes with Spirit. Okay? Suspense muna. Sa reflection ninyo, contemplate and write some ways you can follow John the Baptist's dedication in his calling and his humility before Jesus. Napakaganda yung ehemplo ni John the Baptist na lagi niyang pwede naman niyang sabihin na ako nga si Elijah kasi iyon naman talaga yung prophecy sa kanya ng Samanakay. Kaya lang, alam din ni John na siya isang servant lang. Hindi naman talaga siya yung sinasabi doon. Hindi rin niya sinabi yung siya ay prophet, although isa siya yung last prophet. Pero hindi siya yung sinasabi na the prophet kasi si Kristo yun. So kilala niya kung saan siya lumulugar. Kasi ito yung isang nakakatakot sa panahon natin. Kasi pagka sikat ka, pagka mahusay ka, pagka kilala ka, lumulobo yung ating ulo
Di ba nga, may nagsasabing sila nga si Kristo. Oo, sa panahon ngayon, meron. Ang sabing ganyan. Tapos ang pastor parang hindi nagkakamali. Tama. Tao rin naman. So, itong magandang kwento ni John, na lagi siyang nakapoint doon sa Messiah, hindi doon sa sarili niya. Kaya nung tinanong siya na, ikaw ba yung propeta? Which is, propeta naman siya talaga. Sabi niya, hindi. Ako lang ganito. So, kilala niya kung sino siya before Christ. Right. Sana, ganun din tayo. Kasi minsan, pagka tayo, ito yung isa kong prayer na pagkakako marami akong alam, sana naman hindi rin lalaki yung aking ulo. At baka ayoko yung darating ang panahon na sasabihin, ako yung babaeng Kristo. Mahirap yun, na lahat sana nung ating gagawin ay we do it for the grace of God, by the grace of God. Kamukha nung ginawa ni John the Baptist. Yeah. And then, another is, what does the titles of Jesus mean to your daily walk with Him? Ano ba yung title na prophet? Ano ba ibig sabihin nun sa'yo? Siyempre, nagbibigay ng guidance, nagbibigay ng mga pagka sinabi bang Son of God, what do you expect? What Jesus must expect from you? Worship. Yung ganon, So, ito lang naman yung mga guide questions. And then, assignment, ito, mahaba-haba. Kahaba. Maganda yung kwento kasi sinusundan lang natin yung kwento. Oo, maganda yung ganyan, dire-diretso. 35 to 51. So, dito nagsimula yung ministry ni Jesus. Nagiging active na siya dito. So, hinintay niya na siya mabaptize bago siya maging active sa kanyang ministry. Which is, magandang isipin din natin kung ano yung meaning talaga ng baptism. Kamukha ni Ate Hazel. Hindi to basta-basta ginagawa na basta lang gawin para lang masabing sundin. Kundi ito ay isang malalim na pangunawa kung ano yung ginawa ni Kristo. Si Kristo nga mismo nag-baptize kay John the Baptist. Ikaw pa kaya taga-sunod lang niya. Although hindi naman siya salvation issue, hindi naman ibig sabihin nun? Hindi naman siya yung kaligtasan, pero sumisimbolo siya sa kung ano yung nangyari na sa kalooban natin. Yun yung napapag-aralan ninyo to sa baptismal class niyo, di ba? So, yun. So, yung water baptism ay yung na-discuss ninyo kung ano yun. Oo. Pati yung fire, Holy Spirit. Dito rin sa kwento na to, nagmumula yung ganon. So, hindi lang gawa-gawa yung baptism na yan, Kasi may pinagmumulan yan. Iyan yung sinasabing doctrine. May pinanghuhugutan sila. And then, dun sa Matthew 28, utos din ni Kristo mismo na go and make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So doon din, nagmula sinabi na ni Kristo kung ano yung Trinity na nangyari dito sa kanyang baptism. Father, Son, and Holy Spirit. And then baptize, ito nga, ilulubog sa tubig. Baptize them in the name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit. So dito sa kwento ni Kristo nang galing yung iniuutos niya sa Matthew 28 na yon. Napagka-connect niyo ba yung mga kwento nun? Maliwanag? Maliwanag. So, yon yung kwento. May tanong ba kayo? Stop It's here. all clear. Ate Ami, may tanong ka ba? Hello, Ate Ami. Ikaw, Dailin, may tanong ka? One, two, three, four. Nakamute si Dailin. 1, 2, 3, 4. Ilan pa kayo? 1, 2, Ito, 3, 4, anim. 5, 6. 6 kayo. Ito ang akong pangalan mo to. 1, 2, 3. Si ano ang wala? Si... So, 6 kayo. Iba, ay di ano, Si Medellin. Meds. Sabi ni Rena, wala daw siyang tanong. Buti naman malinaw. Wala na, sabi ni Dailin. Late daw siya. Ikaw, Ate Maricel, may tanong ka doon sa napag-usapan natin? Okay naman. Naintindihan ba? Yes. Ayun na lang ang ating ginagawa ay pinagdugtong lang natin yung mga kwento Kaya nga, para mas malinaw sa atin. oo, para hindi ako malito. Salamat. Ano yung naintindihan mo, Ate Maricel? Yun sa pagbabautism. Di ba na-discuss na yan ni Pastora last Sunday, ating? Oo, yung baptism about sa ano. Yung pagbaptize natin sa yung mga baptize the believers. Parang gano'n. Baptism of believers, gano'n. Kaya nakarelate ako kasi nag-discuss natin yan last Sunday. Ayun, so Yung ano yung meaning ng baptism, gano'n. Yung literal na meaning niya, gano'n. at ito ngayon yung dinidiscuss natin kung saan yun nagmula. Na kung bakit kailangan mabautismuhan ngayon. Oo. Kasi nga, di ba, yung iba basta bautismo. May mga ano rin, may mga debate rin na bata daw ba babaptismuhan or matanda na. Pero ang isinandang EFC, yung nakakaintindi ng gospel ang binabaptismuhan nila. Kasi nga, ginagaya nila si Kristo na matanda na nung magbabaptize siya. Although may katwiran naman yung nagsasabi na pwede rin daw yung mga bata, yung mga baby, pero yung tinitignan natin dito is yung ginawa nga ni Kristo. Kasi hindi naman baby si Kristo na nagpabaptize eh. Matanda na siya. Kaya nga. So yun yung yun yung usapin dito. Although hindi naman ibig sabihin na pagka ikay nabaptismuhan ligtas ka na, hindi yun ang usapan dito eh. Yun yung ang baptism ay sumisimbolo kung ano yung nangyari sa'yo sa loob. Kasi nga si Kristo ay magbabaptize siya ng spirit and fire. And then baptism in the water. Nung ilulubog ka ay magsisimbolo din yun na ikaw namatay kasama ni Kristo at ikaw ay buhay din kasama ni Kristo. Yun. So may malalim na dahilan ng symbolism na to, ng simbolo ng baptism. So,
ulitin ko yung sinabi ni John, hindi siya si Kristo. Hindi siya propeta. Hindi siya yung Mesaya. Hindi, ibig sabihin lang ng Mesaya ay Kristo rin. Oo. Sa ano lang yun, sa Hebrew, Mesaya. Pero sa Greek, Kristo, Christ. Pero ibig lang sabihin nun, tagapagligtas sila. Savior. Mm-mm. So, hindi si John ganon, hindi rin siya yung si Elijah, kundi siya yung John. Yung John na tinawag para manguna bago dumating si Kristo. So, yun yung lesson natin ngayon. And then, kung wala nang tanong, gawan ninyo yung inyong mga reflection and then basahin yung assignment natin. Okay na? 11 na. Okay. At saka kung may mga tanong kayo, pwede niyo isulat. Tapos, ilabas ninyo sa susunod nating meeting. Oo. Okay? No more, no less. Sa susunod naman, suspense muna dun sa kwento. Ate Ami! Asan na si Nakatulog Ate na yata Ami? si Ate Aki. Mukhang... Ilang. Ayun. Ate Ami, Yes. wala kang tanong? Hindi ka ba nalito? Wala pa. Medyo. Hindi ka nalito doon? Inilagay ko naman Medyo Medyo. nalito daw. cross-reference dyan, para basahin ninyo. Oh, palitan. Ay, palitan. Balikan ko na lang. Wala nang tanong, Ate Ams? Wala muna siguro ngayon. Okay. So, tapos na. Nasaan na si Maymay? Hindi yan daw pwedeng magsalita eh. Tayo'y Okay, alright. manalangin muna bago tayo maghiwa-hiwalay. Save Okay. your questions for next time kung meron kayo. Okay, tayo'y manalangin muna. Lord, maraming salamat po sa napag-usapan namin. Kami ay nagpapasalamat din sa patotoo ni John na nagpakilala kung sino si Kristo. And Father, tulungan nyo po kaming sundin kung ano yung humility na ipinakita ni John dito sa kwento at yung kanyang dedication dun sa kanyang calling. Nawa Panginoon, magampanan din namin kung ano yung role na prepare ninyo para sa amin. At nawa Panginoon, magawan din namin ito ng may kababaang loob at total submission sa inyo. At magkaroon kami rin, Panginoon, ng deeper connection kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa example ni John na aming natunghayan ngayon. Nawa Panginoon, maging committed din kami sa aming mga ministry at mga pagsisilbi sa inyo. And Father, thank you for all the knowledge that you had given us about Christ, and may we live worthy, Panginoon, sa aming calling sa inyo. And help us, Father, to live our lives in accordance to your will. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid nito. Hinihiling ko po na patuloy ninyo silang ingatan at bantayan at
kaloob sa kanila, Panginoon, yung mga pangangailangan nila, lalong-lalo sa pangangailangan nilang spiritual. Father, sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay, kayo po ang siyang mag-ingat at mag-alaga sa kanila. At maraming salamat din po sa gabing ito na kami ay makapagpahinga na maayos. At sa inyo din namin inilalapit ang lahat-lahat ng aming mga hinaing at kasama na rin din po, Panginoon, yung aming pagpapasalamat sa inyo at aming pagpupuri. Ito po ang aming samot-dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay na, bye-bye na! Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Paalam! Bye. Bye-bye.